Nagkaroon muli ng panibagong cardinal ang simbahang Katolika sa Pilipinas. Siya, si Catholic Bishops' Conference of the Philippines President at Caloocan Bishop Pablo Virgilio David o mas kilala bilang Bishop Ambo. Inanunsyo yan mismo ni Pope Francis sa kanyang weekly noontime prayer sa St. Peter's Square sa Vatican City. Isa si Bishop Ambo sa 21 obispo na nakatakdang i-install sa isang seremonya sa December 8, 2024. Siya na ang ikasampung obispo sa Pilipinas na ginawara ng posisyon. Batay sa Catholic Church hierarchy, pumapangalawa at magsisilbing advisors ang mga cardinal ng Santo Papa. Ikinatuwa naman ng Catholic community at kaanak ni Bishop Ambo ang magandang balita tulad ni GMA veteran journalist Cara David na proud pamangkin sa kanyang tito. May mga naghain pa po ng kanilang Certificate of Candidacy para sa pagkasenador sa eleksyon 2025. Kabilang po dyan ang kabibitiw lamang bilang DILG Secretary na si Benher Abalos at si Attorney JV Hinlo. As of 11:30 a.m., may 5 nang naghain ng kanilang COC ngayong araw para sa pagkasenador. Habang 9 na mga party list naman ang naghain ng kanilang Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance of Nomination o CON-CAN. Ipinasa na sa Commission on Election ang listahan ng potential election areas of concern para sa eleksyon 2025. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Jean Fajardo, kabilang sa mga tinitingnan nila para mabuo ang listahan ng political rivalry sa lugar, maging ang presensya ng mga armadong grupo. Iba-validate pa raw ng COMELEC ang listahan. Ipinag-utos naman ni PNP Chief Police General Romel Marbil na mas higpitan pa ang pagbabantay sa pagtatapos ng paghahain ng mga Certificate of Candidacy. Mas tututok daw sila sa mga lugar na dati nang may mga insidente ng election-related violence. Ito ang GMA Regional TV News. Dalawang magkatrabahong truck driver ang natagpuang patay sa magkahiwalay na lugar sa Negros Occidental. Sa General Santos City naman, patay ang isang babae matapos mabangga ang sinasakyan niyang tricycle. Ang may init na balita hatid ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Nakunan sa CCTV ng isang tindahan sa General Santos City ang pagdaan ng isang pickup truck sa National Highway kasabay ng pagkislap o spark. Nakaladkad pala nito ang sidecar ng nabangga nitong tricycle. Santos na-drag niya pa yung instead na mag-stop siya nung nakabangga siya, ang talaga na sumibat. So na-drag niya yung side wheel. Kaya nga, nag-separated yung side wheel at saka yung motorcycle. Dead on the spot ang babaeng pasahero ng tricycle. Sugatan naman ang 4 na iba pang sakay na magkakamag-anak. Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng General Santos City, galing sa gilid ng highway ang tricycle nang mabangga ito ng pick-up. Natuntun ng mga pulis ang driver ng pick-up sa Pulomolok South, Cotabato. Presume na nga namin nakainom Parang, although hindi yan inamin. Handa raw sagutin ng driver ang gastusin ng mga biktima. Ayon pa sa pulisya, walang planong maghabla ang mga biktima. Pero posibleng ituloy raw ng pulisya ang pagpapakansela sa lisensya ng driver ng pick-up. Yung move naman namin na magpapile kami ng revocation of license sama yung incident report namin. Kasi pangit kasi na nakabangga ka dapat, tulungan mo yung nabanggaan mo. Huwag mo ngayaan doon na helpless doon sa gilid lang ng kalsada. Wala pang pahayag ang driver na nakabangga. Sumalpok ang isang motorsiklo sa isang truck sa bahagi ng Davao-Bukidnon Highway sa Kalinan, Davao City. Sa investigasyon ng pulisya, pinasok ng motorsiklo ang lane na tinatahak ng truck. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, tumilapo na ang rider na agad binawian ng buhay. Sugatan naman ang babaeng angkas na isunugod sa ospital. Nasa kustodiya na ng police station ang truck driver na hindi nagbigay ng pahayag. Natagpo ang patay sa magkahiwalay na lugar ang 2 truck driver sa Negros Occidental. Ang una, nakita sa Talisay City. Makalipas ng ilang oras, nakita naman ang bangkay ng isa pang lalaki sa La Carlota City. Bali, composite sa likod ng passenger na hapa ng iyang body. May mga deflection wounds sa lawan. May mga recoveries kami sa shells ng caliber 45. Agad nakipag-ugnayan ang La Carlota City Police sa Talisay City Police at nakumpirmang magkasama sa trabaho ang 2 biktima. Lumalabas sa investigasyon na nakatakdang bumiyahe pa Manila ang truck na may kargang construction supplies. Nawawala rin ang perang dala umano ng 2 driver.
Meron na kaming isang nakuha na person of interest kasi accordingly, before mangyari yung lahat ng yun is magkakasama sila. In fact, yun nga, hindi masyadong iba sa kanila yung kasama nila. Patuloy ang investigasyon sa motibo sa krimen. Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 3 taong ban ang itinataw ng Lapu-Lapu City Sports Commission sa 2 basketball team na nasangkot sa rumble dito sa Cebu. Ayon kay Lapu-Lapu City Sports Commissioner Vince Carungay, pagmumultahin din ang 2 koponan ng tig 15,000 piso. Naging mainit ang laro nang magdikit ang scores ng 2 team noong September 29. Isa sa mga manlalaro ang unang nanuntok sa kabilang team na nauwi sa rumble. Hawak na raw ng komisyon ang pangalan ng mga sangkot na players at nakausap na rin ang kanilang coaches at team owners. Handang makipagtulungan ni Albuera Leyte Mayoralty Aspirant Kerwin Espinosa sa sino mang makatutulong para muling mabuksan ang investigasyon sa pagkamatay ng kanyang ama. Sa press conference matapos maghain ng COC, sinabi ni Espinosa na ipinapanawagan niyang buksan ang kaso sa Pangulo, Kongreso at kahit sa International Criminal Court. Nakulong si Kerwin kasunod ng pag-ugnay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya at amang si dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. sa illegal drug trade. 2016 nang mapatay ng mga pulis sa isa umanong shootout sa kanyang selda ang nakatatandang Espinosa. 2022 nang bawiin naman ng mas batang Espinosa ang naging testimonya laban kay nooy Justice Secretary at Senadora Laila de Lima kaugnay sa illegal drug trade sa Bilibid. Ayon pa kay Espinosa, matinding pressure ang kinaharap niya mula sa Duterte administration kaya nagawa niyang ituro ang kung sino-sino kasama si de Lima kahit hindi totoo. Humingi na raw siya ng paumanhin kay de Lima. Wala pang komento ang kampo ni Duterte kaugnay sa pahayag ni Espinosa. Kung tutulungan ako ng Congress o sino man ang tumulong sa akin para buhayin ulit ang kaso na yon, sana matulungan nila ako. At willing akong mag-cooperate para na din mapatunayan ang AGK. May naispatang kotse na nagpaikot-ikot sa isang playground o palaruan sa Minnesota sa Amerika. Ang kotse, minamaneho pala ng isang batang 10 taong gulang. Wala namang nasaktan sa insidente. Hinuli ang bata na dati na rin inireklamo ng car theft o pagnanakaw ng sasakyan. Sinampahan din siya ng mga reklamong reckless driving at receiving stolen property. Samantala, update po tayo sa lagay ng ating mga kababayan sa gitna po ng tensyon sa Israel at Lebanon. Kausapin po natin si DFA Undersecretary Eduardo De Vega. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito, sir. Magandang umaga, Ms. Connie. Kamusta po ang pagpapalikas ng ating mga kababayan sa gitna po ng tensyon sa Israel at Lebanon? Well, karamihan pa rin ayaw po eh. Meron na tayong planado mga commercial flights. Nagpasisang daan makakauwi in various flights itong buwan. Ngayon, ginagawa ng ambassador natin, naging pagpulong ko rin sa mga Pilipino. Itong report na kanina umaga sa akin, no? Kapon sa simbahan, maraming Pilipino. Sila nun yan, kung kamusta nun sila, hindi naman takot daw. Going about their daily activities like it was an ordinary Sunday. Kasi sa kinakasanayan, ang dahilan po kaya maganda rito para hindi masyado ang bahala at yung mga bayan dito. Opo. Yung mga nakikita natin sa international news na attack, specific targets yan. Yung pagpasok ng Israeli na sundalo o forces, Southern Lebanon yan. Wala nang split view doon. May target silang Hezbollah targets. Hindi naman ito alitan ng Israel at buong Lebanon. No? Itong grupo lang yung Hezbollah based in Lebanon. Pangalawa, yung mga attack naman sa Beirut, diesel attack, meron silang specific target din. Meron silang gustong magtirahin ng mga tao. Siguro yung mga Hezbollah leaders, no? Kaya yung mga Pilipino doon, 90%, hindi pa rin tumutugon sa pananawagan natin na mag-voluntary repatriation na sila. Pero pa man, inaayos pa rin ang ating mga tanggapan doon. Kasama yung Migrant Workers Association, o OWA Welfare Officer.
yung mga pag-uwi nila, no? Problema kasi, functioning pa naman ng pamahalaan ng Lebanon, no? Hindi pa naman gera ito, wala ng peace and order. Kaya hindi pa natin ginagawa mandatory. Ang problema, yung mga gustong umuwi, pero yun sila undocumented. Kaya matagal ko din kanilang exit clearance. Although, dahil sa pangungulit na nating mga salis doon, pinangako na ng Lebanon government na isa nila yung pag-release. Kaya ngayon, merong mga commercial ties na binabayaran, kinag-discuss natin, ng gobyerno, at sumusubok yung Department of Migrant Workers naman na mag-charter ng PAL flight kung in case maraming gusto So right now may pending na lagpas isang daan. Ilan po ba, Yusek, ang nasa listahan na po ng mga Pilipino mula sa Israel at Lebanon ang nag-signify na gusto na ho nila magpa-repatriate? Okay. Sa Lebanon mismo, packet baba. Right now may lagpas 300 na gusto umuwi. Isa dyan, halos kalahati meron ng exit clearance. Okay. So, sabihin natin mga 148 ang registered na uwi, no? 11,000 ang Filipino, 10 to 11,000 mga Philippines sa Lebanon. Sa Israel naman, simula last year, marami yung nakauwi yan. Mga ilang dana, siguro lagpas 500, 600 na nakauwi. Sila, by the way, today yung anniversary ng pagsasalakay ng Hamas sa Israel. Yes, opo. Ngayon nga po yun. Yung Israel sa Gaza, dito nag-umpisa yung buong problema sa Middle East region. Kaya bilang USEC ng JPA, gusto ko lang ipaiwatig na nakikidalamati tayo sa Israel sa region na to, at may mga Pilipino rin namatay. Pero habang ganon, nananawagan din tayo na sumunod lahat ng paling sa international humanitarian law, proportionality at mag-de-escalate ng tension. Kasi 2 milyong Pilipino sa region, ayaw natin na tumawag to. Sa Israel po, wala ngayong gusto nang umuwi dahil alam nila, protektado sila ng Israel Iron Dome. At may sumubok na tamaan ng missile, may specific military. Ang sinasabi ng mga Pilipino sa Israel, yung mga hindi pa nakauwi, ano na nila yan tahanan na nila yun, Pilipino sila. Pero sanay na sila sa buhay sa Israel, pati sa Lebanon. Kaya, ganun pa, yung advice natin sa mga bayan. Intindihan natin, yung mga kababayan natin sa abroad, di ba mag-isip sa atin dahil yun ay, parang Israel. By the way po, pwede ko ibigay yung hotline. Go ahead, sir. Gustong tumawag. Sige po, Yusek, go ahead. Kung kamag-anak dito, pwede tumawag sa OWA, may hotline sila 1348. Pero, kung meron kayong kamag-anak sa Lebanon or nakikinig kay Lebanon, gusto nyo tawagin yung embassy, 2 telepono. Galing Lebanon to, tatawag kayo 70-858-086 para sa embassy. Tapos para sa labor attaché, siya yung nagbubuk ng mga tickets pa, yung tawag doon, migrant workers attaché. Alright. 79-110-729. Ulitin ko po. 70-858-086 79-110-729. Ipa-flash ko, papadala ko sa inyo ngayon. Opo. Yung advisory ng embassy para pwede nyo isama dyan sa photo nila pa na. Opo. Yusek, maraming salamat po sa inyong binigay sa aming oras at susubukan natin yan syempre na i-flash pa rin po sa iba pa mga newscast para sa mga kababayan po natin. Thank you very much. Po kayo. Thank you. Ayan po naman si Undersecretary Eduardo De Vega ng Samantala, pagkakatayog na istruktura kapag sinabi mong tore, di ba? Yun yung talagang matataas. Paano ko yung mga tao mismo yung maging mga tore? Diba? Parang ayaw ko yan subukan, Mare. Baka mabalian ako ng buto. Naman. Sa Tarragona, Spain, isang bonggang kompetisyon niya na tinatawag na Castells Competition. Yan na nga. Makapigil hininga ang paglaban-laban ng mga mahigit 40 grupo para makabuo po ng pinakamataas at unique na human tower o kastel. O ayan kanya-kanyang diskarte ang bawat miyembro para
maingat na magawa yan. Pero syempre, hindi maiwasan ang ilan sa kanila ay mabuwal. Sa huli, ang grupong galing sa bayan ng Villafranca ang itinanghal na kampyon. Wow! Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.